Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Si LeBron James nga ay kinikilala ng madami bilang isa kung hindi man siya ang pinakamagaling na player sa kasaysayan ng basketball. Ganun pa man tulad lang nga ng kahit sinong magaling na atleta ay hindi mawawala ang mga taong hindi siya gusto at ang madalas nga nilang panlaban dyan ay ang kanyang paglipat ng mga team, ang pagkakawalis niya sa playoffs and finals at ang pagiging quote-unquote choker tuwing clutch moments. Ang tanong ay totoo nga ba ito? Isa nga ako sa mga nakasubaybay sa mahabang 21 years na LeBron sa NBA at ito ang masasabi ko. Noong first 7 years niya sa Cleveland Cavaliers at sa mga taon niya sa Miami Heat, oo, choker si LeBron nung mga oras na yun. Yun nga yung mga taon kung saan nakakagawa siya ng game winners ngunit bababa ang porsyento nito. Madalas siyang mawala sa fourth quarter at nagkaroon din nga siya ng infamous meltdown sa finals laban sa Dallas Mavericks. May isang game nga noon kung saan nagtala lamang siya ng 8 points sa finals. Ngunit nang bumalik nga siya sa Cleveland at ngayon sa Lakers, isa na nga siyang player na maaasahan sa clutch moments. Well, maybe hindi sa free throws, ngunit it's not like 90% siya sa first 3 quarters at biglang babagsak sa 60 or 70% siya sa fourth quarter. He was never a great free throw shooter kahit anong quarter nga yan. Si LeBron na nga ang leader sa go-ahead or game-tying basket sa playoffs history. Siya din ang number 1 clutch player this NBA season. Meron siyang 23 points on 75% shooting sa field, number 1 din yan sa liga sa clutch, 100% sa free throws, also number 1 this season, at 40% sa 3 points, that is number 4. So the stats don't lie at muling pinapatunayan ni LeBron na hindi na nga siya choker. Sa haba ng career niya ay tila ba dalawang player nang napanood natin. Noong bata pa nga si LeBron ay talagang high flyer, ang bumanggagi ba and solid defender type of player siya. Ngunit ngayon ay more on pa shooting na nga siya at madalas na siyang mag-operate mula sa poste at mga pick and roll plays. Both are effective ngunit different type of effectiveness. So ayun nga po mga kaibigan, sa haba ng panahon ni LeBron sa NBA ay nagkaroon pa siya ng tsansa na maguhin ang isa sa mga panlaban sa kanya na mga hindi siya sinusuportahan. Kung sa palagay nyo nga ay choker pa din si LeBron kahit na ayon sa mga stats ay siya na ang number 1 clutch player sa playoffs history at sa season ngayon, I guess people will believe what they want to believe. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang ang Milwaukee Bucks naman ay muling natambakan kahapon kontra sa Toronto Raptors, umabot nga sa 27 o 27 points ang lamang sa kanila ng Raptors at hindi din sila nakalamang sa buong game. Nalimit din si Giannis sa 16 points and 5 rebounds, habang si Damian Lillard naman ay 15 points and 6 assists lamang. Nagmumukhang ordinary players nga silang dalawa. Ito na din ang second time ngayong season kung saan tinambakan sila ng husto. Well, ang Bucks nga ay kompleto ng pyesa para maging isang championship caliber team. Si Giannis na nagsabi na this is the best team na naging parte siya ng Bucks kung talent lang naman ang pag-uusapan. Kung fit lang naman ang dalawang star ang pag-uusapan, mukhang wala naman problema doon ang Bucks. Nagko-complement nga ang style of play ni Giannis at ni Lillard. Sa depensa, andyan nga si Giannis na binoto ng mga GM bilang ang best defender sa buong NBA at nanalo ng Defensive Player of the Year award before. Andyan din si Brook Lopez na first runner-up sa same award last season. Si Jay Crowder na solid wing defender. So as individual defenders ay walang problema sila, ngunit as a team ay ang kalat nga nila. Ang sisi ngayon ay napupunta sa new head coach Adrian Griffin. Kayo ba mga kaibigan, ano ba sa palagay nyo ang problema ng Milwaukee Bucks?